Bulit sa mga balik no? Sa ato nga live, tungkol kayo na wala ang atong kurente, na wala ang internet mag-isunan, mo nang mag-diwas ta. So, ganyan na ito na mga pangutana ba nga, ang ako ng iwali, dili daw malaod, kung dili daw si Kristo. Si Kristo daw ituboy mo insaktong nga wali, dili daw ang balao, dili daw ang Sabado, kay ato ba dili daw makaluwas ang Sabado, di po daw makaluwas ang nabulog kasugo, mo nay atong tagaan o pagtagad may higala karon nga mga minutuha kay atong live na putol mga dina. Now, ang giingon sa nangutana nga ang ato daw wali ang propaganda, ang ituboy maos Kristo, tinuod na siya. Wala man may magwali sa mga Sabadista nga ang napulo kasugo makaluwas na. Wala. Nagwali ang Adventista nga ang pagbantay sa napulo kasugo or balaod sa Ginoo tulumanon sa mga taong luwas na. Wala may magtudlo nga mubantay tag balaod para luwason ta. Wala. Ang teaching sa SDA mubantay tag balaod kay kita human nagiluwas ni Kristo. Mo nang bantay tag balaod. Ato lang di koreksyonan ba nga ato ko nang diwali pulo kasugo unya dili ko nang makaluwas, wala kita magwali nga ang napulo kasugo manluluwas na. Ang atong giwali si Kristo ang manluluwas, unya ang tagiya anang 10 commandments si Kristo. Muna nga dapat itudlo kay lisod pud kaayo nga imong gituboy si Kristo unya imong giwala ang 10 commandments, dili pwede. Kung imong ituboy si Kristo, kung imong iwali si Kristo, iapil pagwali ang napulo kasugo, iapil pagwali ang pagsimba, Sabado, iapil pagwali nga hindi mo kaon o karing baboy, iapil pagwali nga ang bunyag dagko iapil pagwali nga ang bunyag imersyon. Kung imong ituboy si Kristo, kaya kang Kristo man ang pagtulunan, dili man na pagtulunan sa mga kanang singan anak sa maruman Katolik, pagtulon anak ni Kristo. Mo na nga kung imong iwali si Kristo, iwali pod nga na pulo kasugo. Kung imong iwali si Kristo, iwali pod nga ang bautismuhan mga dagko na. Kung imong iwali si Kristo, iwali pod nga ang bunyagan dagko na pod. Unya di pod usik-usik. Kung imong iwali si Kristo, lisod man mawali kang Kristo, unya mo imong banggaon ng 10 commandments. Nga nga, si Kristo ang atong manluluwas, unya, ang bunyagan, kuya, nagbangga man na. Nga naman, wala man na itudlo ni Kristo, nga bunyagan ang kuya. Iming iwalis Kristo, nga si Kristo atong Dios, si Kristo ang manluluwas, unya, mawali po ka nga, ay namugtubag na puro kasugo, sayag kaya po na, di po na mao. Kung imong iwalis si Kristo, iwali nga natin commandments. Kung imong iwali si Kristo, iwali nga na ibalaod sundon. Muna sakto diha. Muragod sa uban pod nga mga relihiyon, wali sila nga grasya na. Maluwas na tungkol sa grasya, pinagis pagtuo, dili sa atong binuhatan. Insakto ba na siya nga wali? Wala may supa ka na, sakto magina. Ang sayop diha, ang gipuno sa bersikulo. Kay wala bersikulo diha, wala sa bersikulo ang statement nga grasya na lang o pagtuo na lang o di na ang balaod. Wala na diha ipuno. Kamuri ka puno ana oy. Kamuri ka puno ana. Kay San Pablo mauni ang wali ni Apostol Pablo. Grasya luwas ta. Pinagis pagtuo. Dayon nagwali sa balaod. Na sampulan ta mo 1 Corintios 7:19, dili importante ang pagkatinuli o ang wala matuli, kundili ang importante ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Sa Roma 6:15 ningon dito, magpakasala ba kita kay di man ta ilalom sa kasuguan, grasya naman dili na mahimo. Sa to pa, ayaw pagpakasala panahon sa grasya, di mo tuman ang balaod. Sunod, pagtuo na sab. Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan tungkol sa pagtuo? Wala kayon. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan.
ang wali ni Apostol Pablo nagsulti og nagwali siya grasya, nagwali siya pagtuo, nagwali siya og napulo ka sugo. So meaning, kung atong sundon ang wali ni Apostol Pablo, di muwali ka og grasya, muwali ka og pagtuo, muwali siya napulo ka sugo. Kung iwali po ni mo usin na asimbliya, muna insaktong wali. Ayaw tong wali nga pangsalaag. Kaya kung magwali gani ka nga was Biblia, mo na waling ilad. Kung magwali ka nga wala itulos Ginoo o wala itulos mga apostolis, mo na wali nga makapa-impiernos tao. Sa tinuod lang. Kung imong itudlo ang doktrina nga wala sa Biblia, mo na wali nga ganahan ang yawa ana, nga naman kay daghan mang maimpierno kung itudlo nimo ang was Biblia. Pero magwali ka nga itudlo nimo nga sa Biblia, aw daghan pong malangit. Nakaron, daghang doktrina nga daghan ang maimpierno. Unsa mang doktrinaha ang daghan nga maimpierno? Kanang patay pangadsian og purgatorio, daghan maimpierno na. Nga naman, nagsalig manggod. Nagsalig, ha? Ang doktrina nga ang patay pangadsian kay tuas purgatorio, maunay pagtulunan nga daghan ang maimpierno. Nga naman, kay kana nga doktrina wala nas Biblia, kay ang naas Biblia mauni 2 Corintios 5:10, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Hukman ta. Sunod, pinadayag 22:12, muana ko sila madugay sa pagdala sa akong ipamalo sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa binuhatan. Ano? Hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Pero ang teaching sa mga Roman Catholic, maluwas sila pangadsian, di nagbangga. Nagbangga oy. Dili ta maluwas sa buhat sa manabtan. Maluwas ta, hukman ta sumala sa atong kaugalingong binuhatan. Dili kay pangadsian para malangit ka. So, nagbangga na. Managingon ako nga ang doktrina sa pagpangadsi o purgatorio, nagpartner na sila. Kung walay purgatorio, walay pangadsi. Kung walay pangadsi, walay purgatorio. So, ang teaching diha, nga pangadsian para malangit. Kay tuas purgatorio daw ang kalag. Kaya madapag pangadji. Ang pangutana karon. Okay unta ko na Biblia. Wala ko Biblia. Kaya ang Biblia mao man ni hukman ka sumala sa imong kaugalingon nga binuhatan. Kung namatay ang tao sa pagkadautan, isan pagpila pa na kamilyon ibayad sa manabtan, di na gina malangit ang tawhana. Kaya nga naman hukman ka sa imong kaugalingong binuhatan. Muna na Biblia oy. So mo na bantayanan magkisunan. Sa ako nagingon, si Kristo mismo nagsulti. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lang magtao. Inyong gibiyaan ang kasubuan sa Dios, ipalabi ang kalagdaan nga nimo lang magtao. Gibiyaan ang balaod sa Ginoo, Sabado, balaod sa Ginoo. Gipulihag Domingo. Mga pagtulunan nga nimo og tao. Unsa maning pagtulunan nga nimo og tao? Purgatorio, ang patay pangadsian, hinimog tao na. Puya bunyagan, hinimos tao na. Bautismo, wisik-wisik, mahinimo nas tao. Adlaw Sabado, biyaan na, kadomingo na pagsimba, hinimo nas tao. Baboy ipakaon na, hinimo nas tao. Nga naman, wala na Biblia magkaigsunan. Kung sundo nato ang hinimo sa mga tao ng doktrina, di kita malangit. Tungod kay mismo si Kristo nagsulti namang yun, nga ang pagsimba ninyo dili nako dawaton, kung inyong gituman ang doktrina nga hinimo og tao, gibiyaan ang pagtulunan sa atong Ginoo. Una diha ang punto. Sige ato atangan si Jando, bisan pa og tumanon ang mga balaod pero daotan di gihapon malangit. Unsa man di pulong daotan? Iba ako si pulong daotan? Ang daotan mao ni Salmo 119:155.
dili maluwas ang dautan kaya wala magtumag sugo. Muna dautan. So, hiskot ang dautan, mga tao sila, wala magtumag balaod sa Ginoo. So, dili gid maluwas. Nga naman, dautan man. Nga naman dautan man, kaya wala magtumag balaod sa Ginoo. Muna meaning sa dautan. Ang dautan di ay, kung Biblia ang atong basahon, mga tao sila, wala magtuman og sugos Ginoo. Muna mga dautan. Muna itambog sa impierno, mga kaigsuunan. Itambog sa impierno ang mga dautan. Kinsa man yung mga dautan, wala magtumag balaod. Nganong maimpierno man, wala magtumag balaod. Tungod kay ang paglapas sa balaod sala. 1:4. O Romas 6:23, ang sala bayaran o kamatayon. Saan pagkaluwasan. Mo na niingon si ang Biblia sa Biblia 14:13. Bulahan katong namatay nga nagalagad si Ginoo. Mo nagiingon niya. Kay kung namatay ta wala magalagad si Ginoo, kung mamatay ta nga manilapason, impierno kita. Impierno kita. Tungkol kay ang Bible, klaro. No? Wala pulibot ang Biblia. 1:5-28-29 nagsulti diya nga ang tao nga namatay nga nagbuhat og dautan itambog sa impierno. Og sa 1 Corintios 6:10 walay manilapason sa balaod nga malangit. Muna na si Biblia oy. Oh. Muna gingon ako nga alang sa mga Roman Katolik pagtuon mo Biblia ay musalik ng mga CFD. Kay wa gina. Ang gibuhat karon sa mga CFD, gipangtuis ang nasa Biblia. Gipangtuis. Sa tinuod lang. Daghan ang ilang mga gidipinsa karon, nagdipinsa sila sa pagtuis, nagtudlo sila kung saan pagtuis ang pulong sa Ginoo. Kunya, maluwas na na. Basa sa Isaias, magsigi sila og halad, simba, sabado, og uban, seremonya, pero gidaog-daog na nila ang mga ilog bayuda o duhig sa dugo ilang kamot. Oh, sakto gina. Okay, problema na. Oh. Ilan ang gibuhat? Ang simba Sabado. Pero ang ilang batasan, ilang kinauhi, nakalapas balaod. Hindi man lang Sabado rin tumano nimo. Di ba? Di man kay Sabado rin mong tumano, malangit na ka. Siyang Ginoo, tumana ang mga sugo. Wala ina nga, wala mo tana ang dato nga, Ginoo, unsay buhaton para malangit ko? Wala mo tubag ang Ginoo nga pagbantay sa Sabado. Wala oy. Ningon na Ginoo tumana ang mga sugo. Sabuti pasabot nga di lang Sabado ang tumanon. Daghan mga sugo ang tumanon kay mauna siya ang sultis Ginoo. Kabantay mo sa Pedro 14:12. Ang katauhan sa Dios mao sila nga naglahutay pagtuman og sugo. Sadto pa ang katauhan sa Ginoo mao sila ang mga tao nga nagtuman og sugo nga naglahutay. Dili kay Sabado ra imong bantayan. Dili oy. Walay mabasang bersikulo diha nga nag-ingon ang Ginoo nga kung gusto ka maadto langit bantay ang Sabado. Inambasa diha oy. Ang Sabado timaan sa katauhan sa Dios. Ezekiel 20:12. Gihatag sa Ginoo ang adlaw Sabado aron mahimong timaan sa katawhan o sa iya. Gipaybaw ta nga ang Sabado timaan sa katawhan sa Ginoo. Gipaybaw ta nga ang pagsimba sa mga maluwas na sa bag-ong langit ug yuta ang pagsimba sa Sabado. Gipaybaw ta ana. Busa ang punto mo ni walay Dominguista nga makaabot didto sa bag-ong langit ug yuta. Nganuman, kay Sabado man dito. Oh. Sabado man dito. Kung Sabado dito, ang buti pasabot, ang kinahanglan diri sa kalibutan, ang atong simba Sabado na para muhaom dito. Pero Domingo ka diri, Sabado man dito. Unsa pagkalapos nimo? Abi ta pong tanan ako, Brad. Dili ba di maluwas ang nagsimbag Domingo? Ang tubag nako mauni. Kung saan pagkaluwasa nga ang tanang Dominguista karon, nga ang pagsimba Domingo, mga on makarning baboy. Kagis man ako. Kung miingon nga, Brad, kanang nagsimbag Domingo, di na maluwas. Pastilan, o Biblia ang basahon, di ki maluwas. Nga naman, tanang nagsimbag Domingo, ang Sabado trabahuan. So lapas na, bate mo? Ang tanang nagsimbag Domingo,
mo trabaho nig Sabado, mo negosyo nig Sabado, magsuro-suro nig Sabado, di nalapas na. Oh, kasala na. Ang paglapas sugo sala. So diha parandaan, sango na. Kay walay nagsimbag Domingo, nga pahuway Sabado. Manarbaho ni. Ang uban maligo ni. Ang uban magsuro-suroy ni. Oh, di ba? Sunod. Walay nagsimbag Domingo nga dili mo kaon og karning baboy. Halos ha. Una amang gali nga nagsimbag Domingo nga di na mo kaon og karning baboy, niundang nagkaon kay high blood na. Gibawalan sa doktor nga di pakanon og karning baboy. Oh. Pero kung maay lang ang dugo, kana gasimbag Domingo pero mukaon gyud na og karning baboy. Kaon nagnukos, mukaon nag-uwang. Tanang Dominguista mukaon og uwang, mukaon og nukos, mukaon og baboy. Unsaon pagkaluwasa? Unsaon pagkaluwasa? Managingon ako nga ang tao mahadlok mutuman og Sabado. Nganong mahadlok mutuman og Sabado? Tungod kay once nga mutuman ka sa adlaw Sabado nga balaan, magbalaan sad ka sa imong tanang binuhatan. Ono Pedro 15:16, magbalaan kamo sa iyong tanang pagginawi, sanglit ako nga nagtawag kaninyo balaan man. Kung siyempre tabo diha, sa diha nga mojuin ka sa adlaw Sabado nga balaan, biyaan nimo ang tanang bisyo nimo. Biyaan na pagubog-ubog, sigarilyo, sugal. Tungod kay dili ka pwedeng mo transfer sa adlaw Sabado kung naan nimo ang bisyo, naan nimo ang sugal, palahubog ka, dili ka pwedeng mo juwin sa Sabado. Kay kining Sabado balaan ang adlaw. Dili pwede na. Balikas, dili pwede balikas sa anak ka Sabado. Dili pwede. Walay disco sa adlaw Sabado. Tungod kay sa ako nang giingon, ang Domingo ug Sabado igsuon lahi kaayo nga pagkasulti. Kay ang Sabado balaan kay nga adlaw ug adlaw sa pagsimba ug adlaw ning igpapahulay. Samtang ang Domingo adlaw ning pagsuroy-suroy, adlaw ning nga ordinaryo, dili ni adlaw sa pagsimba, dili po ni adlaw nga balaan. Mao na nga kun ang tao tuas Domingo, mao nang naay bisyo, inom, sugal, disco, kay di man ni balaan nga adlaw. Okay na, kaya di man balang adlaw. Pero ari ka Sabado, ang Sabado balaan man ng adlaw. So mo na nga pag-abot ni mo diha, kung mutuban ka anong Sabado, bawal na mukaon kung manadaw ka mahugaw. Bawal ang magubog-hubog ka. Bawal ang pag-inom, ay sug-ilim naman. Bawal ang pag-disco. Bawal ang pagpanugal. Bawal ang pagkaon sa mga karning baboy. Kung naakas Sabado, kaya ang Sabado, balaan na nga adlaw. Muna ikalisuran nila pagsulod. Kaya sa ako nag-ingon, kung matuman ang atong pagbuot maimpierno ta, pero matuman ang gani ang pagbuot sa Ginoo malangit beta. Kung matuman ang pagbuot sa Ginoo. Daan na ta nakasala, nasulat sa kasulatan gikan sa atong ginikanan si Adan ug si Eva mao ginahanglan nato si Jesus kay og maluwas ta sa balaod wala na unta minaog si Kristo. Wala lagi ko moingon nga maluwas ta sa balaod. Ang imong chat sayop siya, walay SDA nga nagtudlo nga maluwas tas balaod. Ang gitudlo sa mga Adventista, ang makaluwas nato mao si Kristo, kay siya ang atong manluluwas. Apan dili po kaluwason ni Kristo kundi ka motumag na pulo ka sugo. Muna klaro istorya. Dili ka matarongon ni Kristo kundi ka motumag sugo. Roma 2 versikulo 13. Dili ang nagpatalinghog sa kasuguan may matarong atubangan sa Dios, kundili ang nagtuman sa kasuguan mao ang matarungon. Sa ato pa, ang matarungon sa Ginoo ang nagtuman og sugo. Ang luwason sa Ginoo ang nagtumag sugo. Luwason pag-usab. Luwason pag-usab kay luwas naman ta. Sa kamatayon ni Kristo giluwas tang tanan. Apan ayaw pa kung nahuna nga tama na diha. Kay maora ba ni ang mga teaching sa uban nga mga relihiyon nga si Kristo brad namatay naman luwas naman kita. Teaching na sa uban nga mga relihiyon. Kung kadtong kamatayon ni Kristo
mao pa to ang kaluwasan paingos langit, wala naging maimpirno. Pulos na tama langit. Nganuman, kaya namatay naman siya. Apan nganong daghan mang maimpirno human sa iyang kamatayon. That is the question. Nganong daghan mang maimpirno human sa kamatayon ni Kristo. Tungod kay sa iyang kamatayon, nabanhaw siya, wagi siya magsulti nga ayaw na magtubag sugo. Nagsulti siya sa Unang Timoteo 6:14 nga bantayan ang sugo nga magawas kini sa buling o pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Iya pang garantiya ang langit ug yuta. Mateo 5:17-18. Ayaw mo gunahuna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Miani ko dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman niini. Ba? Kay samtang magalungtad pa ang langit ug yuta. Walay pagkasailuan sa kasuguan bisan na lang usa ka tulpok og kudlit hangtod ang tanan matuman. Daliman ka na. Bisan kinsa nga magapahuyang juta yung mga sugo pag-isipon nga labing iwit didto sa ginhalas langit. Apan bisan kinsa nga magatuman niini pag-isipon nga labing dako didto sa ginhalas. Samtang naapay langit ug yuta, wala mawala ang balaod sa Ginoo. Samtang naapay langit ug yuta, wala mawala ang Sabado. Samtang naapay langit ug yuta, wala mawala ang balaod nga dili ka mukaon og mananap ng mahugaw. Kay naapay langit ug yuta magkaigsoon. So klaro ang bersikulo sa Biblia. Okay. Wa lagi mamatarong sa balaod. Roma 5:20. Ang balaod sa Ginoo dili trabaho niya nga matarongon kaniya. Ang balaod sa Ginoo gihatag para makahibaw ta og unsay sala. Munay tuyo sa balaod. Dili tuyo sa balaod nga mamatarong nato. Sakto na yung bersikulo. Dili na trabaho sa balaod nga matarongon ta. Roma 7:7 ang trabaho sa balaod gihatag siya para makailat ta og sala. Ug human ka makailag sala, moadto ka sa Ginoo. Kay adto ka mga ipasaylo para matarongon kaniya. Mao maginagod. Ang iyang tarongon anay gituman nga balaod. Dili pwede nga iyang tarongon tuway gituman nga balaod sa mga bersikulo. Herni Hinimias Espina layo ra basta kang Moses balaod imor na utok dili na grasya na ni Jesus Moses lo ambot nimo walay kaluwan dia makakon dili ka kang Moses sugo kang Jesus ang inyo nga gituman. Okay, salamat. Mundang anak, you are still blind, aksa. Okay. Ang ikaw mo na blind. Nga naman, kaya nagunahuna ka nga ang napulo ka sugo ni Moises, mo na blind. Blind man ka anak. Kaya ang 10 commandments, dili na sugo ni Moises. Kada kong problema ni mo. Unang usay makulangas pagtuon bitaw. No? Daghan ang malaglag kay makulangas pagtuon. Tungod kay kasagara sa uban nga mga relihiyon karon, nagtudlo sila nga ang napulo ka sugo daw sugo ni Moises samtang dakong sayop. Ang napulo ka sugo dili sugo ni Moises, sugo nas Dios. Adunay mga balaod nga gisuwat ni Moises, apan dili ang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo gisulat sa Dios ug ang gisulatan tudlo sa bato. Ang gisulatan gigamit ang tudlo. Naay balaod nga gisuwat ni Moises, gisulat sa mga basahon. Gigamitan nag mga instrument para moagi ang tinta. So sayop ang ingon nga nagtuman tas balaod ni Moises, dili gina balaod ni Moises ang napulo ka sugo. Balaod nas Dios oy. Muna sayop ninyo. Ang inyong unahuna ba nga, kanang na 10 commandments, balaod ni Moises, pagkadakong sayop. O gibaw nga daghan ang malaglag kay nakulangan sa kaybalo, Oseas 4, versikulo 6. Malaglag man ka anak, kay makabasa ka nga, walay mamatarong sa kasuguan ni Moises, i-apil man nimo ang 10 commandments. Nga ang napulo kasugo, dili man na balaod ni Moises, balaod nas Dios.
Kada kong di malas man kay suunan nga pagkasulti. Mo nagiingon nga sa ko nagiingon, pertin daghanang malaglag ka wala masabti. Makabasalag kasuguan ni Mrs. Iapil ang napulo kasugo. Sayo pa na. Oh. Adunay gisulat ni Mrs. ang kasuguan. Apan gigamitan og kanang mga tinta nga moagi. Sa una mga balhibos manok para moagi lang. Unya basahon ang gisulatan, papel ang gisulatan. Oh, sa una di na papel. Gitawag lang basahon. Apan ang napulo kasugo, bato ang gisulatan. Ang nagsulat, Dios, ang gigamit tudlo. So, ang napulo kasugo, sugo sa Dios, dili sugo ni Moises. Maunay bantayanan. John Nere Makiling, napulo kasugo, commandments, ika na sa Dios, pinaagi ni Moises para sa mga Israel hanon. Sayop gyapon. Ang napulo kasugo dili gina para lamang sa mga Israel hanon kay di na mabasa. Oh, di na mabasa. Kay kung miingon ka makiling nga ang 10 commandments alang lang na sa Israel hanon, ang pangutana diin man gikan ang sugo nga di ka magpatay. Kung di ka magpatay, di wa ka mutuman ani kay di maka-apil. Oh, ingon ang sugo, di ka mangawat. So, mangawat adi karon kung magilabot. Oh, mga anak, mutahod o ginikanan, nya ikaw, imo ginikanan, imo ni supakon. Imo ni suklan. Oh. Sayo mo na imong opinion. Nga, ang napulo kasugo, alang lamang Israel, kung kana ang imong opinion ang atong sundon, pertin daghanang kriminal. Pertin daghanang kawatan. Pertin daghanang mga anak musugod o ginikanan. Kay di man ta Israel hanon. Pero pangutana karon, nganong imo nang gituman nga sugo wala makilabot ka? Nganong mutahod ka maginikanan nga di man ka Israel hanon? Nganong wala man ka nagpatay? Nganong wala man ka nangawat? Nga dili wala makilabot ka ng 10 commandments? Wa gyapon sakpan gyapon. Ecclesiastes 12 versikulo 13. Usa na lang kabutang akong gihangyo ninyo. Tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo kini alang ni tanang tao. Ang sugo sa Ginoo alang sa tanang tao. Ngunit klaro. Nakitao man ka. Dili man ka mananap. Ngunit usay suon sa akong obserbasyon. Kadaghan sa mga magwali. Kadaghan sa mga sopakiros 10 commandments. Nga ang ilang wali, ang mutuman daw sa puro kasugo, ang Israel ra. Pero silang gawali, nagtuman og siyam, Sabado raw at tumana. Kung katoliko ka, ang gituman sa napulo kasugo, 8 ra. Ang duha, inyong gilapas. Nga naman, kay sa Roman Katolik, ang napulo kasugo, gikuha ang duha. Ang Sabado, giwala, Domingo ang gipuli. Ang pagsiyukbo o mangribulto, giwala. O duha ang nawala. 8 ang gituman, 2 ang nawala. Pero Domingista ka, nga dili ka Roman Katolik, sabas mga Baptist, siyam ang gituman, 1 ang giwala. Kanang Sabado may giwala. Kanang may klaro. Siguro ang umiingon ganita nga ang napulo kasugo alang lamang Israel, so kanang siyam, hutag lapas. Kaya magkailabot ka. Oh. Kung dili ka Israelhanon, buti pasabot, wala kay labot pagbantay sa 10 commandments. So, imong supako na. Oh. Apat na pungtana. Nganong ni imong gituman ang siyam? Nganong imong gituman ang 8? Nganong Sabado at otomana? Bangga gipong ka. Sakpan gipong ka. Sa panahon sa grasya, mutuman sa sugo, dili mo supak sugo. Sakto na. Oh, matupan ni friends maguna. Panahon sa grasya, mutuman og sugo. Mutuman og napulo ka sugo. Kaya wala mutungha ang grasya para supakon ang napulo ka sugo. Wala mutungha ang grasya para walaon ang Sabado. Wala mutungha ang grasya para walaon ang 10 commandments. Kung dili, mitungha ang grasya para naa ang balaod tumanon. O sa iba, Roma 6:15. Ingos Pablo, magpakasala ba kita kay di man ta ilalom sa kasuguan kung dili grasya naman, dili ka na mahimo. Ang tanawa, ayaw pagpakasala panahon sa grasya. Meaning, kung di ka magpakasala, mutuman kas balaod. Aron di ka magkasala. Kaya ang paglapas sugo sa laman, 1:1-3-4. Oh, ayaw ato masabtan isuod ka na nga pinulungan.
Ngano wa man ka gahalad og mananap nga matawag ka gihapon hypocrite. Oy, kabalo ba ka sa Biblia nga si Kristo ang katapusang halad. Ang tanang paghalad sa mananap, mga simbolo to sa kamatayon ni Kristo. Ang tanang mananap gipatay. Ang dugo gisablig stabil. Halad nga sinunog. Kadto nga mga seremonyas. Mao to siya nagtudlo sa kamatayon ni Kristo. Nagtudlo nga katong mananap ng gipatay, mamatay pod ang lawas ni Kristo. Mamatay pod siya. Og siya ang katapusang halad. Mao na nga wa nay halad sinunog karon. Kasa Colossus 2:14 nga blotting out the handwriting and ordinances that was against us, which was contrary to us, and nailed it to the cross. Gilansang sa cross kadto mga seremonyas na mga halad sinunog na apil dito. Mao nang nga maghalad patang wa naman na giwala naman na kay si Kristo man ang katapusang halad. Bisan nga ni kamo kung mo ingon mo nga ngano wala may naghalad nga mananap. Ang pangutana, ngano wala mo naghalad mananap? Mismo gani kamo wa gani mo halad. Kung musopak mo na nga kami lugar inyong pahalaron og mananap, kamo usa mo halad din mo. Kung wa mawala, kung wala mawala ang halad nga sinunog sa kamatayon ni Kristo, kung mangutana ka nako nga nganong mga SDA wala man mumuhatod mananap, kung balihon takas pangutana, nganong kamong Roman Catholic wa naman sad mo maghalat og mananap nga inyong patyon. Ito magaraw. Di nabukog Ginoo ka ana. Nabukog ka ana. Buti pasabot. Nga kung imo yung ipahatag mananap, kamusap, mo gyapon. Manghatag og mananap. Nga wala mo hatag mananap. Nga undang mo mo. Kaya nagtuo mo nga nawala na. Susakto na. Kung nawala na, di undangan na paghalad. Kaya si Kristo ang niabot ang katapusang halad. Nana sa Colossus 2:16 nga ang gihimo nila landong sa butang o malabot. Ang lawas iya ni Kristo. Pag abot ni Kristo, nawala na ang halad sinunog. Walay apel sa Ten Commandments ang halad sinunog. Kaya ang halad nga sinunog, balaod siya nagisulat sa basahon. O ang nagsuwat si Moises. Samtang ang Ten Commandments gisulat sa papan nga bato. O ang nagsulat ang Dios, o tudlo sa Dios ang gisulat. So ang halad sinunog, walay labot diya sa Ten Commandments for your information. Karon ikaw, mabukog pas nga di jud ka maluwa sa balaod kay wa jud perfect bisan ikaw. Wa mo kumingon nga perfect ko. Wa jud ko mo ingon nga perfect ko. Maningkamot pagtumas balaod. Kay mo na isugos Ginoo. Kung gusto kang musulod sa langit, tumana ang balaod sa Ginoo. Requirement sa langit ang pagtuman og balaod sa Ginoo. Muna pinagaklaro. Ulima lang gud ninyo, kay mo adto mog langit, musupak gusto ni commandments. Kung mo adto mog langit, mutuman mog napulo ka sugo. Kay requirements sa langit. Ganahan mog langit niya ang Ten Commandments, di mo tuman. So, pakalangita na. Kung ganahan mog langit, o niya, mulapas mo sa mga kasugo, ay magpuyo, oy, gihapon. Kung gusto mog langit, bantay mog Ten Commandments. Kung gusto mog langit, undang mog kaon o manalak ang mahugaw. Kung gusto mog langit, undang mog hubog, undang mog panugal, o undang mog disko. Kung gusto mog langit, undang mog panigarilyo. Muna klaro. Gusto mong langit, ya pala hubog. Gusto mong langit, sugarol. Gusto mong langit, o niya, gusto mong disko. Gusto mong malikas. O niya, gusto mong kaon o karing baboy. Niya, gusto mong langit. Ay, nagbangga, di na pwede, oy. Di gina pwede, Brad. Sa tinuod lang. May konklusyon pa, salig sa grasya sa Dios, ayaw pagpakasada ang uban, kay di gani kakatubag, wugwa, baka maibog sukat-sukat. Ang pagkaibog, Brad, sultian ta ka, di gina makapaimpirno sa tao. Kung maibog kang wala buhatan nimo, di ba?
Kaya kung ang kaibog may impyerno, apil po kang impyerno. Kaya maibog man ka. Ang ingos ginuhukman ka sumala sa iyong binuhatan. Kung naibog ka o wala buhatan ni mo, agi ka may impyerno na. Kaya mismo gani ikaw ng utan na maibog gani ka. So kung ang pagkaibog magkapa-impyerno, impyerno sa ka. Nakakon ba kayo? Yeah? Ang Bible klaro, tinuod ang pagkaibog sala. Apa na sala nga di magkapa-impyerno, kundi ni mo buhaton. Di ba? Ayaw sabtan mo kayo. O na diha nga inoon, iyo man ang katungod, iyo man ang opinion, di po ka nagkupugson. Ang importante lang nga naibaw ka unsay requirement sa langit, unsay requirement sa grasya, unsay requirement sa pagtuo, masabtan nimo na. Gusto man na sila langit, pero sila ray magbuot kung sa ilang gusto buhaton mo na. Mato pa ni Brother Danilis. Muli gina. Gusto mo atog langit, pero maghubog-hubog. Gusto mo atog langit, pero sugarol, himalikas. O saan magatog langit? Mo atog langit, ano mo supak sa Biblia? Ayaw. Lucas 10 video. Bulahan tong tao nga mutuman o gamati sa pulong sa Ginoo. Bulahan tong mutuman. Pasaylo ako sa akong nasulti apel na 10 commandments. Okay na, ay bulima naman na. Di mo man katungod. No? Kay usahay din ay masabtas tao. Sa ako nang gingon, makabasa ganin mo kasuguan ni Mrs. Ayaw i-apel to napulo kasugo. Kay ang napulo kasugo, dili jud na kasuguan ni Mrs. Kasuguan na sa Dios. Adunay kasuguan ang gisulat si Mrs. apan dili ang 10 commandments. Mo na pinakaklaro. Magkaisunan. Okay, so igsoon. Salamat sa mga viewers kay naapo ko lakaw. Edgar Holaris ang Biblia nag-ingon kung adunay nakasala isugod king Kristo Juan 1:9, dili rason nga supakon nato ang balaod kay dili na angay supakon. Sakto gid. Mato pa ni Brother Edgar Holaris. Pamalandon lagi pas kay hukom ka sa paggasimba og Sabado o gakaon og karne. Unsa? Naghukom ko? Wag ko mahukom. Ang Ginoo nagsulti. Dili ako. Nga ang mukaon sa karing baboy sunugos sa impierno. Sunugos kalayo. Dili ako ang kasultian ang Dios. Zacarias 8:16, isulti ang tinuod ngadto sa imong isikatan. Magpakanaog ka sa mataro nga hukom. Alang-alang miingon ko nga, may mga tanang nga, atimbangan, kung magkaon ko baboy, namatay ko sa pagkababoy, maluwas ko. O sa pagkaluwasan mo, namatay ka man nagkaw ka rin baboy. Ang tanang tao nga namatay nga malinapason, di na maluwas. Di na maluwas. Kung namatay ka nga naglapas sa balaod, wala ni kaluwasan. Tungod kay ang Biblia klaro, ang sala bayrag kamatayon, unya ang sala igsuon, ang silot anak kamatayon. O ang sala mo resulta lang kung may lapason ng balaod. Kanarigid. So alang sa mga viewers, sa mga Adventista, liyo kong shares ng live, para daghan isa na masayon sa kamatuoran, no? Alberto Byron Buynay, kinsa may naigo nini, di ba ikaw kamo? Siyempre tao jud maghimo apan minaduan sa Espiritu Santo. Bisan unsay itugot Santo Papa, gitugot sa Dios sa langit, wa sayop gina. Unsay itugot Santo Papa, gitugot sa Dios, pagpuyo oy. Di na mao. Kaya ang gisugo sa Dios, wala isugo sa Papa. Ningon ang Dios, tumana ang Sabado. O sa may gisugo sa Papa, Domingo may noon. Ang sugo sa Ginoong Sabado, giusob sa mga Santo Papa. Nga Domingo na. Unya, sakto lugar na. Basta lang paita. Layo, ragis tinuod ang teaching. Mag-eksunan. So, di anta mo, na kung ang inyong doktrina, wa gani itudos Biblia, pamutos mudaan ka impierno gin mo. Kung gituman ninyo ang tradisyon,
Gituman ninyo ang pagtulunan nga tao rin gabuot, samtang ang napulo ka sugo or mga sugos inyong gilapas, wa gitay lunas langit ana. Sa tinuod lang. Kay sago nag-iingon sa nangutana ang taong dato, unsay buhaton para makaadtog langit ang tubag ni Kristo. Kung gusto ka mo adtog langit, tumana ang mga sugo sa Dios. Sa ito pa, meaning, sugos Dios, daghan. Basta tumanos tao, kana ison requirements na sa kinabuhi ng walang katapusan. Bueno, sa ito magtapos, mag-ampo ta. Ginoong Diyos, na ikaw sa mga langit, salamat din kamuntagon, Amahan. Gahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong, hinawat paunta, at mga pulong ang gito na katabang namo sa pagkinabuhi, pagpangandam, sa among gulingon sa imong nga pagbalik. Pasalo kami sa mga sala, among gisalik, pinagi lamang simbugtong anak nga among manuluwas amin. Bueno, sa alas timbangan sa katurungan, ako si Brother John Dilepinyam, kaninyo nga pagbutiyag sa kamatuoran to sa kaluwasan, na parang pagtibig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Salamat may buntag, God bless at babay, bersikulo lang, walang personalan. Shout out ko diri sa tanan nagdidisa diri sa Tagabaka, Butuan City. Okay, salamat Tagabaka, Butuan City, maayong buntag diha. Og ugmas gabi no at ang atong live kay mag-live atong krusada sugod sa 28 hangtod sa 20 sugod sa 18 hangtod sa June 28 matapos atong krusada. Magsugod ta ugmas gabi.